noon. Napakaganda ng ating mga inawit. Ano po? Wow, sobra. So sana hindi lang by singing, kundi makita sa ating araw-araw na pamumuhay. Di ba po? Kasi ang pagsamba hindi lamang dito within this corner, kundi ito yung lifestyle natin. And what a privilege to worship God. Because during that time, nakikita natin kung sino ang Diyos natin na patuloy na sinasamba at pinaglilingkuran. Okay, so salamat sa Panginoon. What a privilege to be children of God and to worship the Lord bilang kanyang mga anak. So ipanalangin po natin yung mga bata pagkatapos ay dadako tayo sa pagsamba sa Panginoon through scripture reading. So hinihiling ko yung mga bata to come forward para may pag-pray tayo natin. Please. Oo, nadagdagan na ng isa eh. Dati 3, ngayon 4 na. Okay. Sa mga susunod na Sundays, so 5 na yan. 6. Okay. Wow, okay. Ang gagandang mga bata. Okay, let us pray for them. Panalangin natin sila. Panginoon, salamat po dahil mayroon po kaming pag-aaral ng iyong salita at bahagi po ng aming pananambahan ang pagtuturo sa mga bata, Panginoon. At nilalapit po namin sila sa iyo, Diyos. Patuloy mo po silang samahan at ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy ka pong makilala nila that they will grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We pray for our teacher today na sasamahan mo po siya, gagamitin mo siya para sa pagtuturo. Fill her, O God, with your Holy Spirit, O Father. Empower her, O Father, kung sino man po, Panginoon. At maging sa mga bata, Lord, at ang kanilang pananampalataya, Panginoon, lumago sa kanilang mga puso at sila ay maglilingkod sa iyo sa kanilang murang edad at maging sa kanilang pagtanda. Salamat, ingatan mo po sila, O Diyos, lalo na ang kanilang pananampalataya. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan pagbasa ng kanyang salita at tinatawagan natin si Shaira to lead us in reading. Okay. Ayan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 14, 1 hanggang 7. John 14:1-7. Maari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita? 1:14, 1 hanggang 7, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Verse 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Pagpalain po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo po ay nasa number 6 na ng ating serye. Kaanim na bahagi na ng ating serye. Familiar po tayong lahat. Karamihan sa atin ay familiar doon sa binasa nating talata ngayong umaga. No? Particular yung, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito po ay
pinroklama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo habang sila ay naghahapunan. Kung maalala natin yung Last Supper, 'di ba, yung banal na hapunan. Ito 'yon. No, habang naghahapunan sila ay nagpaalam si Kristo. Mawawala na ako, no? At nagtanong yung mga disipulo, Panginoon, saan ka pupunta? Pwede ba kaming sumama sa iyo? At ito yung sinabi niya. Ito yung sagot niya. I am the way, the truth, and the life. No? So during this statement was made by the Lord Jesus Christ during the Last Supper o yung kanilang huling hapunan, bago siya ipako, kinabukasan pinako na siya sa krus. Kinagabihan nito, inaresto na siya sa hardin, no, ng Gethsemane, and then kinabukasan pinako na siya sa krus. Now kung babalikan natin from chapter 14 ito, chapter 13, mag-backtrack lang tayo, hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo, kung maalala ninyo. And then, pagkatapos noon ay sinabi niya rin kay Judas, although hindi niya pinangalanan, sabi niya, merong isa sa inyo na magkakanuno sa akin, ipagkakanulo ako. No? At ganun din yung denial ni Peter, dito rin pinredict ni Jesus, yung isa sa inyo ay tatalikuran ako, pagtilaok ng manok. Di ba? Ganon. So sabi ni Peter, hindi pwede yan. Walang mangyayaring ganyan. Ano? So, and then, pagkatapos noon, habang naghahapunan sila, eto na yon yung sinabi niya na ako'y mawawala. Iiwan ko muna kayo. At parang mga batang paslit, yung mga disciples, no? Saan ka pupunta? Di ba yung mga anak natin, ganon, pag aalis tayo ng bahay. Saan ka pupunta? Mami, daddy, pwede ba kaming sumama? Ganon, ano? And ito yung mga disipulo, no? Nung nagpaalam si Jesus. And instead na sabihin ni Jesus kung saan siya pupunta, ang sinabi niya ito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano kayang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salays o statement na ito? I am the way, the truth, and the life. Ito po ang ating susuriin ngayong umaga. At ang unang punto po natin ay, I am the way, ako ang daan. Okay? Ano kayang ibig sabihin ni Kristo nung kanyang sinabing ako ay daan? Let's break it down. Verses 5 to 6, binasa natin kanina, balikan lang natin. Ano? Sabi dito, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Okay? Sumagot si Jesus. Ito yung sagot. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay? By the way, baka may mga nag-chat sa inyo kung bakit wala tayong Facebook Live. Hindi po working yung ating phone cam today. So we sent the link sa ating GC. So kung may mga kaibigan po kayo na gustong manood ng live, send nyo lang po yung link ng Zoom natin sa GC at i-click lang po nila and makakapasok sila to watch our live stream. No? Tapos i-record lang po natin yan and then yan po yung ipopost natin sa ating YouTube channel at saka sa ating Zoom, sa FB page. No? Social. Meron na po tayong YouTube channel, makikita niyo po yan. No? Okay, so balik po tayo dito. No? So si Jesus ay nagpapaalam, no, bidding his last farewell, ika nga, no? And sabi ng mga disipulo, saan ka punta, Lord? Saan ka punta? Parang familiar yun, Sa moon, sabi ng iba, no? Saan ka pupunta, Lord? Pwede ba kaming sumama? Paano pumunta ron? No? So, and I'd like us all to take note, ang sagot ni Jesus ay hindi isang lugar. Ang sagot ni Jesus ay hindi mapa. Ang sagot ni Jesus ay hindi list of things to do, or things to do's or don'ts, di ba? Ang sagot ni Jesus ay hindi signs and wonders. Ang sagot ni Jesus ay hindi panaginip. Sabi ng iba, managinip lang daw at hintayin yung revelasyon ng Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus yon. Ang sinagot niya ay, I am the way. Ako ang daan. Okay? So, sinasabi ni Jesus, kung gusto nyong malaman kung saan ako paroroon at kung gusto nyong mapunta doon sa aking paroroonan, ay ituunin niyo ang paningin ninyo sa akin. Yun ang sinasabi ni Jesus. Fix your eyes on me. Ituunin niyo ang inyong paningin sa akin. So hindi sa balita, pag nanonood tayo ng mga balita, ang daming balita ngayon, tapos yung mga naririnig natin, malapit na talagang dumating ang Panginoon, ano? Totoo naman, malapit nang dumating ang Panginoon. In fact, even during the New Testament time, si Peter, number 1, sinasabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon.
Simula nung panahon nila hanggang ngayon. Yes, malapit na talagang end of days na, sabi nga nila. Totoo naman yon. No, ngunit hindi yun ang nais ng Panginoon na manood tayo ng balita, abangan natin at subaybayan ang mga nangyayari. No, nais ng Panginoon na ituon natin ang ating paningin sa Kanya at lumakad at sumampalataya sa Kanya. Okay, yun ang nais ng Panginoon. At sabi niya, He is the only way that leads us to the Father. Sa bandang huli ng talata, ano? Siya ang natatanging landas. So ang goal natin is to keep ourselves on the right track by looking unto Jesus. Manatili tayo sa tamang landas sa pamamagitan ng pagtuon ng ating paningin sa Panginoon. Kanina pa yan, pastor, puro ka ganyan, tingin sa Panginoon, maniwala sa Panginoon. Ano ibig sabihin yan, pastor? Asa na ba si Jesus ngayon? Bakit ba kailangan ituon natin ang paningin natin sa Kanya? Sagutin po natin, ano? Parang matalinhaga pa rin eh. John chapter 1 verses 1 to 5 and then 14. Tatalon po tayo. 1, 5, tapos we'll jump to verse 14. Si Kristo pong may sabi, o si Juan, ano? Ito yung prophecy ni John. Nang pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sabi ni Jesus, di ba? Fix your eyes on me. Tingnan natin, ha? Subaybayan natin. Nang pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino yung salita? Sino yung Diyos? Tingnan nyo, ha? Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Nung salita. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So sino na yung niya na yon, no? Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sino yon? May clue na. Lumalabas na. Ilaw ng sangkatauhan. Alam na natin, ano? Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. Pinag-aralan natin to, di ba? May nagsabi, I am the light. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Let's jump to verse 14. Sabi, eto na. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. O, sino na yan? Hindi nyo pa rin alam? Si Jesus. Ang linaw, ano po, nakita namin ang kaluhalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Ang linaw na, sobra. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Si Kristo yan. Wala na pong iba. Okay, kung sabihin ng ibang mga kulto, ay hindi si Kristo yan, hindi naman malinaw na sinabi, wala naman pangalan. Ano ba kayo? Read between the lines naman. Common sense. Ang linaw na po si Kristo. Mas malinaw sa pahayag 19:13. Sabi po dyan, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Sino kaya to? Ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. O, sino pa yan? Wala na. Sino bang nagdumanak yung dugo sa kanyang pagkamatay sa krus? Walang iba kung hindi si Kristo. So saan na si Jesus ngayon? Sabi niya sa mga disipulo niya, I am the way. Titigan ninyo ako, ituon ninyo ang paningin niyo sa akin. Saan si Jesus ngayon? We need to get connected with Jesus. We need to fix our eyes on Jesus. And the answer is ang salita. Ang Bible. Tama ba? Ang Biblia. Ito yun, wala nang iba. Ituon ninyo yung mga mata ninyo dito. Ituon ninyo mga puso nyo dito. Kung merong bagay na abangan ninyo, ito yung pakaabangan ninyo. Kung mahilig kayo manood ng balita, sige lang, walang problema. Pero huwag nyong kakaligtaan, mag-aral at magbasa ng salita. Siya ito. He is the Word. Pinag-aralan na natin yan. So we need to stay connected with Jesus through His words. Okay? Ito yung sinasabi niya sa kanyang mga disipulo. He is the way. Now, tandaan natin, when God commands us to do something, there's always a promise. Pagka may pinag-uutos o may pinagagawa sa atin ng Panginoon, merong kalakip na pangako. Ano yung pangako? Tingnan po natin sa Juan 15:7. Tingnan natin. Kung mananatili kayo sa akin, ay mananatili sa inyong aking mga salita. Pangako yan. Kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyong aking mga salita. Ibig sabihin yung mga instructions ni Jesus. Pero hindi doon nagtatapos yung pangako. Meron pa. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So challenge siya ng Panginoon sa lahat ng sumusunod at sumasampalataya sa Kanya. Hindi lang mananatili ang salita, kundi pagpapalain at matutupad ang lahat ng mga dalangin natin. Anuman ang ating dalangin ay kaya niyang tuparin. Kung tayo ay nananatiling nakatuon
ang ating mga paningin sa Kanya. So kailangan nating mag-aral mga kapatid, magbasa ng salita ng Diyos to keep us on the right track, ika nga, upang manatili tayo sa tamang landas at tayo ay manatili sa Kanyang mga tamang katuruan. Alam niyo po, napakarami ng bulaang katuruan ngayon. Hindi ko alam bakit ang daming naniniwala. No? Ay, alam ko pala kung bakit ang daming naniniwala. Kasi hindi nila tinitingnan ito. Kontento na sila kung sabihin ng pastor na, oy, magbigay kayo ng offering para yumaman kayo. Ay, sige, bigay tayo ng offering para yumaman tayo. Sunod sila doon, ano? Hindi nila nabasa. Wala naman pala sa Bible yon. Or kung meron man, hindi yun ng konteksto, di ba? Ay, taas ninyo yung mga kamay, labas ninyo yung mga panyo, papagalingin kayo sa sakit nyo, di ba? Taas naman sila. Saan sa Bible yun? Wala. Di ba? Nakakalungkot kasi yun yung, kahit sa Amerika po, yun yung mga simbahan na napakabilis lumago at napakayayaman. Kasi nga, lahat ng tagasunod sa kanila, sabihin lang nilang magbigay kayo, yayaman kayo, bigay sila. No? Isang church, banggitin ko na yung pangalan, yung Lakewood. Yun ang pinakamayaman na simbahan sa Amerika. No, kapag nakinig kayo ng salita ng pastor, ay puro magaganda. Walang paalala tungkol sa kasalanan. Sabihin niya lang, mahal ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, gagaling ka sa sakit mo, papayamanin ka ng Diyos. Sabi, magbibigay ka nga talaga ng pera kasi mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya papagalitan, hindi niya ka susumbatan sa kasalanan mo. So mga kapatid, para tayo po ay makarating doon sa patutunguhan or pinatunguhan ng ating Ama at doon sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ito. Kahit ako po ngayon na nagtuturo dito sa inyong harapan, yung mga sinasabi ko dapat pag-uwi ninyo. Ngayon pa lang, habang nagsasalita ako, tingnan nyo na, tama ba itong pinagsasabi ni Pastor? Mukhang may sablay eh. Sabihin nyo na ngayon, at kausapin nyo na ako ngayon. Sabihin nyo na kung tama o mali. Yun naman ang sabi ni Pablo, di ba? Sabi niya, kahit anghel pa yung nagsasalita sa harap nyo, kung alam nyong mali, pababain nyo ng pulpito. Yun ang sabi ni Pablo. So please, mga kapatid, Jesus is the way. Siya lamang ang tamang daan. Wala nang iba, kundi ang Biblia. Ang ikalawang punto natin is, I am the truth. Ako ang katotohanan, sabi ni Jesus. Ano ba ang katotohanan? No? Paano ba natin malalaman ang katotohanan? No? The fact is, none of us can figure what is 100% true. Walang sino man sa atin makapagsabi ng 100% katotohanan, di ba? Ang dami po ngayong misinformation, ang dami ngayong fake news, ano? Na hindi pa kasama diyan yung mga marites, no? Mga bali-balita na pinagpasa-pasa, pagdating sa kabilang kanto iba na, no? Ang dami niyan, no? And this world, pinag-aralan natin sa first part ng series, is covered with darkness. We are actually dead and blind because of sin and darkness, no? Yan yung unang parte ng ating series. So, how can a blind person tell which is the right way? Di ba? Kung spiritual blindness po pinag-usapan natin, ano? Kung isang taong spiritual na bulag, paano niya maituturo ang tamang landas? Eh, bulag, spiritually blind. So, walang kakayanan ang spiritually blind person to tell what is true. Okay? Pangalawa, our culture is tawag dyan, corrupted na tayo, no? Polluted na tayo ng ating kultura, no? Kahit saan ka tumingin sa social media, yung mga mali noon, sabihin natin 100 years ago or 50 years ago, kahit 10 years or 5 years ago lang, yung mga dating mali, ngayon tama na. No? Pinaglalaban pa at alam niyo na, no, may mga grupo na talagang pinaglalaban pa yung mali, no? Na dapat silang kampihan, dapat silang ipagtanggol, ganyan, no? So our sense, because of sin, no, yung ating senses, yung ating discernment to tell the truth ay apektado na. No, hindi na natin tama ba talaga to? Parang hindi ah. Pero dati, no? If you look at the Bible, it's absolute. Pag sinabing absolute, 100% true. Ito pag sinabi ng Bible na ito, 100% mali. Mali talaga 'yan. Pag sinabi ng Bible ito, 100% tama. Tama talaga 'yan. Ngayon, ang tao gumagano, teka, tama ba, mali pa? Asan ang absolute truth? Alam niyo nang sagot, it's in the Bible ulit. The Bible is the basis of the whole truth, no? Kasi what's true for me, kunyari ako ay nangangaral ako ngayon sa inyo, maaaring ang pinapangaral ko baka may 99% truth. Pero may 1% na mali pala, hindi nyo alam yon, ano? So, how can we distinguish kung talagang totoo ang sinasabi ko?
Lalo na may mga biases tayo. No? Ako may mga biases ako, may mga opinion ako, may mga views ako na personal at perspektibo na personal. No? At maaring yung mga sinasabi ko sa inyo ay may bahid ng sabihin natin 1-2% na pagkakamali or kasinungalingan na akala ko totoo pero mali pala. So kaya napakahalaga na kanya-kanya tayo dapat nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? So wag lang kayo subo ng subo ako at kayo ay tanggap lang ng tanggap at amen ng amen. No? Amen kayo, baka mamaya mali sinabi ko. Ha? Kaya delikado yun. Tapos may pumalakpak. Sabi ni Payo, may pumalakpak si Payo. Nakaka-encourage pag pumalakpak. No? Okay naman yun, wala nang problema doon. Pero make sure na yung ating pinapakinggan ay mali. Okay? You know what? Because of... ang sinabi ko. Sorry. Yon, testing lang yun. Joke. Oo nga, thank you sa pakikinig. Thank you sa correction. Okay. Because of sin yan. Even the highest form of intelligence, ika nga, ay nabahiran na ng yung senses natin, we cannot tell which is the absolute truth because of sin. Yan. Yung conviction natin ay nababahiran ng kasamaan. In fact, may example sana ako dito pero hindi na lang kasi magbabanggit ako ng pangalan ng isang tao. Hindi na lang. Basahin ko na lang po ang Kawikaan 14:12. Sabi dito, may daang matuwid. Alam natin to, no? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ha? And may mga list ako dito ng mga matatalinong tanyag na tao, hindi ko na lang babanggitin, na akala nila, alam nila ang lahat, pero in the end, it leads to death or kapahamakan. No? The whole truth can only be determined by the source of truth, and that's none other than our Lord Jesus Christ. Ito yun, Bible. Wala na pong iba. And this brings us back to John chapter 1, verse 14. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Ito yung matindi sa last line. Sabi diyan, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Absolute truth. Ibig sabihin 100% truth ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita. So, faultless ang Biblia. No? Kabaliktaran ng sinasabi ng iba, maraming mali yan. No? Kumpara mo to sa Quran, sa Book of Mormons, tsaka sa iba pang mga book, ang daming mga mali-mali. Ang Biblia wala po. No? The Bible is full of 100% truth and absolute truth because of the Lord Jesus Christ. It's alive. Pinag-aralan na natin yan. Ang Biblia ay buhay. No, hindi lang siya basta libro na binabasa, kundi ito ay buhay na kapag ating pinag-aralan ay maaari tayong baguhin. No? So we need to rely on the Lord Jesus Christ in seeking for the things that are true. Kung nais natin gustong malaman, moral and spiritual truth po ang pinag-usapan natin. Pwede rin siyang basihan ng emotional truth. No? But most of all, ang Biblia ang basihan natin ng moral and spiritual truth. Kung ano yung nararapat. Alam niyo po mga kapatid, we are daily bombarded by false notions. Ika nga, araw-araw tayo ay ano ba yung bombarded? na nakakarinig, nakakasagap ng mga maling balita, fake news, And minsan pag sobrang daming fake news at araw-araw naririnig natin yung fake news, parang minsan yun na yung nagiging tama sa atin. Okay na yan. Paniwalaan na natin yan. Araw-araw sinasabi yan. Araw-araw nag-aano yung mga tao tungkol dyan. Paniwalaan na, sakyan na lang natin hanggang bandang huli. Sino ba yung nagsabi? Isang Catholic priest, sabi niya, kapag ka daw ang mali ay hindi pinapansin at minsan sinasakyan na lang, hindi man natin mararamdaman or hindi natin mapapansin, tayo mismo ay nakikiayon na sa mali. Pari po pa yung nagsabi, Catholic priest pa yung nagsabi. And sana Christian yung priest na yon na nagsabi Because the Bible, the word of the Lord Jesus Christ is the only direction, is the only
guide that we need to follow sa ating mga buhay. So sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan. We need to find out what is true. We need to find out the way, the right way, by studying and listening to His words. Okay? The fact is, ang mga panliling lang po ni Satanas, matagal niya na itong ginagawa. Okay? Matagal niya ito talaga yung negosyo ng Diablo, no? Ang manlinlang na baliktarin ang katotohanan. Simula kay Adan at Eva pa, di ba? Tinanong niya si Eva, totoo bang sinabi ng Diyos sa inyo na ganito, ganyan? Palagay ko hindi totoo yan eh, di ba? Ginanon, panlilin lang kaagad, no? Tingnan natin. John chapter 8 verse 44. Si Jesus po ang nagsasalita dito at ang kausap ni Jesus ay mga Pariseo, mga relihiyosong Hudyo. Ano po? Sabi niya, ang Diablo ang inyong ama. Okay? Sabi ng iba, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi po totoo. Sabi dito, si Jesus mismo may sabi, ang kausap pa ni Jesus ay mga religious leaders, mga Pharisees. Religious leaders po sila. Mga matataas na ranggong mga religious leaders po ito. No? Sabi ni Jesus, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya ng Diablo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Grabe, ano? So wala siyang sinabing tama sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Satan is called the father of lies. Ama ng kasinungalingan. He's the liar, the deceiver, and the accuser of the brethren. Sabing gano'n, ano? Kaya nga sabi ni Paul, umiwas kayo sa kasalanan hanggang kaya ninyo. Kasi kapag nasilip kayo ng Diablo, i-accuse kayo niyan hanggang matunaw kayo. Di ba? Alam niyo na ibig ko sabihin, papatayin tayo sa konsensya, sa guilt and shame ng Diablo kapag tayo nakagawa ng kasalanan. No? And he'll make us believe that we are unacceptable and not worthy of God's grace. Kaya as much as possible, sabi ni Paul, iwas sa kasalanan. Now, knowing that Jesus is the truth and the way, this casts out the darkness. Knowing that Jesus is the truth, knowing that Jesus is the way, ito ay kapag nalaman natin at pinanampalataya na natin si Kristo na siyang daan at katotohanan, pinapalayas nito yung kadiliman at yung kasinungalingan na dating pinapaniwalaan natin. Nagbigay sa atin ng Diablo, no? Tingnan natin John chapter 8 verse 32. Alam natin to, memorize natin to, no? Mga bata pa tayo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino yon ang katotohanan? Si Jesus. Makikilala ninyo si Jesus at papalayain kayo ni Jesus sa inyong mga pagkakasala. Okay? So Jesus was referring to himself. He is the truth. He came to save us. He came to redeem us. He came to set us free from the lies of the enemies. Na ikaw ay may kasalanan, na ikaw ay wala ng pagbabago, na ikaw ay wala ng pag-asa sa buhay. Yun yung kasinungalingan na binibigay ng Diablo sa atin. The truth is God can set any sinner free from the darkness and from the curse of sin. Amen po ba? Amen. Hindi na pumapalakpak si Payo. Nami-miss ko na yung mga palakpak. Okay lang naman pumalakpak. Example ko lang kanina. Ikaw talaga. Pangatlo at panghuli po is, I am the life. Ako ang buhay, sabi ni Jesus. Ano ba ang buhay? Lagi nating pinag-uusapan ng buhay, pero pag tinanong ka, ano ba talaga ang buhay? Sabi ng mga pilosopo, ang buhay parang life, no? May kwento ako. Nakwento ko na to noon sa KCC. Kwento ko lang ulit kasi malaki talaga impact nito sa akin, no? Noong early 2000, nagpapastor ako sa Olongapo sa church na namatay kasi yung father ko. So parang pinasa sa akin yung church. Pero sa Baguio kami nakatira eh. Si Bian pa lang yung anak namin noon. So nakiusap yung church, once, baba ka pastor, kaming bahala sa'yo. So bumababa ako from Baguio, baba ako ng Olongapo, tapos uwi ako ng Baguio, ganon. Minsan, pauwi na ako ng Baguio, linggo ng hapon, nag-stop over yung Victory, wala pang T-Plex noon eh. Nag-stop over yung Victory sa Tarlac. No, pagka stop over ng Victory Liner sa Tarlac, baba ako, nag-merienda. Pagbalik ko sa Victory, sa upuan ko, may nakaupo.
may nakaupo na sa upuan ko ay yung itsura parang madilim eh. Yung itsurang ganyan, ano? So, gusto kong hamunin eh. Pero hindi na lang. Sabi ko, kinuha ko na lang yung bag ko. Lumipat ako sa bag sa likod niya. Driver, yung upuan ko, mahilig ako doon lagi nakapwesto. Tapos doon ako lumipat. Hindi ko na pinaglaban. Ano? Just a few kilometers, nanonood ganyan. Jurassic Park 3. Maalala ko yung palabas, no? Jurassic Park. Tinanggal ko pa yung sapatos ko. No? Feeling ko talaga. Ang lapit, siguro mga more or less 10 kilometers pa lang kami from the stopover. Sabi nung nagmura yung driver, sabi, ano ba yan? Sabi niya. Alam nyo, hindi to exaggeration na. Hindi pa niya tapusin yung ano ba yan. Ano ba, doon pa lang siya, biglang may narinig kaming malakas na crash. Ganon, tapos bag. Tapos may mga sigawan na ganyan. Ang bilis ng pangyayari, less than a second, mga kapatid, no? Tapos pagsilip kong ganon, yung drive, it's too gory, no? Yung driver namin, yung conductor, nandun sila sa harap. Tapos merong head-on collision kami with the delivery truck ng gulay na malaki. Humampas, alam niyo yung gumaganon yung ulo na truck? Humampas yung ulo ng truck na yon sa harap namin. Gumanon siya. So, gory. Pero kita mo yung mga katawan, mangled na yung katawan. Pati yung conductor tsaka driver namin sa harap, no? And naligo ako ng tibo, yung basag-basag na salamin. Design yata yun ng mga bintana ng bus, no? Para hindi ka masugatan. Pag may impact na babasag sila, nadudurog. So puno yung katawan ko ng bubog. Tapos puro dugo yung dito ko. Sabi, nangyari Lord. Less than a second yun. At kinuha ko yung panyo ko, pinunasan ko. Sabi ko, wala akong sugat. Saan galing yung dugo? Alam niyo, nakita ko yung lalaki na kumuha ng upuan ko. Ito yung sobrang lakas ng impact sa akin. Basag yung bungo niya, as in, basag talaga. And alam nyo, I believe wala na siyang buhay nung nagtutulungan yung mga tambay na hilahin yung wala na. Yung ewan ko, yung lesson sa akin talaga. Number one na lesson, sinabi ko to kay Mervin noon eh. Sabi ko, hindi ako mahilig makipagagawa ng upuan, bro. That's number one lesson. Pag kumuha ng upuan ko, bibigay ko lang upuan ko. Pero the best and the number one lesson na tumatak sa utak ko is life is short. Sandali lang ang buhay. Less than a second. Less than a second, no? Life can be taken away from us anytime in an instant. Less than a second, ang bilis nun. No, Santiago 4:14, sabi po dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Katakot, ano? Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawa. Parang usok. Parang hininga, no? Pag gumanong, hindi mo nga nakita eh. Wala na. So life is like a vapor, sabi sa Ingles, ano? Here today, gone tomorrow. May kanta nito, kinanta ni Kay nung last youth fellowship, ano? Here today, and just a few seconds, even less than a second, wala na yan. So life here on earth is short, napakaikse, but afterlife is forever. Ang kabilang buhay ay walang hanggan. Ang buhay sa daigdig na ito ay napakaikse, ngunit ang kabilang buhay ay walang hanggan. Okay? Parang yung buhay natin dito sa lupa, parang isang patak ng tubig sa kalawakan ng karagatan. Parang ganon. Ano? Ang tanong, saan tayo maninirahan dun sa walang hanggan? Sa piling ba ng may likha? Sa piling ba ng Diyos? Doon ba sa daan? Doon ba sa katotohanan? Kasama ba tayo ni Kristo? O sa walang paroroonan or sa kawalan? Saan tayo pupunta? No? If we believe that Jesus is the way, the truth, and the life, then we'll spend eternity with Him. Yun yung sagot niya sa mga disipulo niya. Saan ka pupunta, Lord? Pwede ka ba naming makita doon? Pwede ba tayong magkita-kita doon? Yun yung sinasabi ni Kristo. I am the way, I am the truth, I am the life.
And if you believe this as well, mga kapatid, ano man tayo, sino man tayo, kahapon, kanina, ngunit kung tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, and we believe that He is the way, the truth, and the life, then we will be spending eternity with Him. Amen po ba? Palakpakan naman tayo para naman... So ito pong mga buhay natin na pisikal ay manghihina kahit anong inom natin ng gamot. Kahit anong healthy living natin, sorry, hindi ko kayo dinidiscourage, pero manghihina ito, magkakasakit at lilipas. No? Ngunit yung tunay na tayo, yung ating espiritu, yun yung tunay na tao, yun ay mabubuhay sa kabilang buhay. At kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, kasama natin siya. Ayan po yung preaching ni Pastor Stan. Andyan si Pastor Stan. Hello po, Pastor Stan. Salamat sa message ninyo last Sunday, the resurrection and the life. Yan yung message last Sunday, no? And today, sa ating sitwasyon ngayon, we may find ourselves weak physically, we may find ourselves tired emotionally, no? Nakakapagod, nakaka-drain, no? Tapos, ang dami pang challenges, ang dami pang problema. But as long as we have Jesus in our lives, as long as we have the way, the truth, and the life, we will always be renewed. We will always experience yung peace that cannot be explained, no? We can always have a fresh start. Kahit ikaw ay natisod, nagkamali, nagkasala, you can again have or begin with a fresh start because of the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa atin, no? We may fail, we may tawag dito, ma-frustrate tayo minsan, but if we are connected with Jesus, if we are connected with the way, the truth, and the life, He will bring us back to the right track, dun sa tamang landas. Ano? Sa ating pong pagwawakas, no, ng series number 6. Next week po, wag kayong mag-absent. Ending na po ng ating series. Number 7 na po tayo. No? But today, as we end series number 6, no, maaring nagtatanong ka habang nagsasalita ako dito sa harap. Siguro tinatanong ninyo, Pastor, Christian naman ako eh. Pastor, naniniwala naman ako kay Jesus. Naniniwala ako sa Kanya as Lord, as Savior. Naniniwala din ako dyan na si Jesus ay way, truth, and life. Pero Pastor, bakit ang dami ko pa ring problema? May problema ako sa pamilya, may problema ako financial, may problema ako sa trabaho ko, may problema pa ako sa buhay ko bilang sa asawa ko. Ganyan, no? Ang dami pa, Pastor. Pero naniniwala naman ako kay Jesus. Bakit ganon? Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Fix your eyes on Him. He's the way, the truth, and the life. Not on the problems, not on the current events, yung mga nangyayari sa iyo ngayon na hindi maganda. No? You know what? Naniniwala ka kay Kristo na siya ang Panginoon at tagapagligtas, pero there will still be pain. There will still be heartaches. Malulungkot ka pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng broken heart sa ayaw mo at sa gusto. No? Because life here on earth is not the point. Kaya hindi totoo yung pangako ng iba na pag nagsimba ka o pag naging religyoso ka, mawawala lahat ng problema mo, mawawala lahat ng utang mo. Hindi totoo yon. Because life here on earth is not the point. No, merong preaching si Joel Austin, banggitin ko na yung pangalan. No, the best life now. Alam niyo yung best life now? It's a theology ngayon. No, ibig sabihin kung ikaw ay Kristiyano daw, may experience mo na yung best life mo ngayon. No, paano yung sabi ni Jesus na no eye has seen, no ear has heard, yung mga magandang pangako at piniprepara ng ating Panginoon sa langit, no? So false doctrine po yung the best life now. And the best life now is, sabi, if you're a Christian, dapat malusog ka, wala kang sakit. False. Si Paul maraming sakit eh, 'di ba? Si Job, grabe, alam natin, no? Ang nangyari sa kanya, no? The best life now, sabi, dapat marami kang pera, di ka dapat nangungutang, hindi ka dapat naghihirap. That's not true. That's not the point of life, no? If you believe in the best life now theology, maring totoo na your best life now is your life now is the best.
pero wala ka ng best life in the future kasi naniwala ka na ngayon na. Ibig sabihin, hindi ka na makakasunod doon sa patutunguhan ni Kristo. Kasi ito na yung best life mo. Ibig sabihin, your next life will be the worst life sa impyerno. No? For those who do not believe that Jesus is the way, for those who do not believe that Jesus is the life, para doon sa mga hindi naniniwala na si Kristo ang daan, ang katotohanan ng buhay, ang buhay na ito sa mundo, ito na yung best na buhay nila. Kasi sa kabilang buhay is the worst. Ano ba yung worst sa Tagalog? Malala. Pinakamalala pa sa malalang buhay. Katulad na nabanggit ko, ang buhay po dito sa mundo ay isang patak ng tubig kumpara sa kalawakan at hindi masukat na karagatan. No? But sa lahat ng sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, the best life is not now. The best life is not here. The best life is with Him in the eternity, sa walang hanggang buhay. And that's our goal. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Kristo sa mga alagad, tingnan ninyo ako. Ito yung pagtuunan ninyo ng pansin habang naghihintay kayo. And this is the reason why Jesus Christ saved us from our sins. This is the reason why Christ redeemed us. Kaya tayo tinubos ni Kristo para maranasan natin yung eternal life. The best life with Him. Yun ang dahilan. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapatawaran. Bilang pangwakas po ay basahin ko yung unang parte ng ating talata ngayong umaga para lang bigyan ng tuon. John chapter 14 verses 1 to 4, sabi po dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Alam na ninyo, narinig na ninyo, patuloy ninyong pag-aralan. Jesus is the way, the truth, and the life. Bilang pangwakas mga kapatid, no? We need to fix our eyes, our hearts, and our minds on the Lord Jesus Christ. It's all here po. Nandito lahat sa Biblia. No? Kung minsan nagbabasa kayo, Pastor, ang hirap intindihin. Maganda po yung ESV. Maraming ESV po sa baba, no, sa CLC. Simpleng English, pero makatotohanan po siya. Kung gusto nyo ng mas malalim at mas malinaw, NASB. Pero kung depende po sa inyo yan, kung anong gusto nyo Tagalog, marami rin pong Tagalog dyan sa baba. Sabihin ko sana, tanungin nyo lang si Kuya Olan. Wala si Kuya Olan. So, no? Ang dami pong babasahin na nakakatulong, pero unahin nyo po ito. Amen? Unahin natin ang Biblia. Huwag po tayong magdepende sa YouTube. Huwag tayong magdepende sa mga televangelists. Huwag kayong magdepende sa ako. Akin. No? Magbasa tayo, sarili nating pangunawa at tulong ng banal na Espiritu. Kung may tanong, ang dami po nating leaders, Kuya Boy, Kuya Nick, Kuya Hill, andito rin ako. Kung may tanong kayo, text nyo lang po kami, message nyo lang kami. No? At kung hindi namin kayang sagutin, there's always the Holy Spirit who can give you the right answer. Amen po ba mga kapatid? Lastly, bago po tayo manalangin, John chapter 14 verse 7, sabi po, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. So ang linaw ng deklarasyon ni Kristo, kung kilala ninyo ang God the Father, malamang kilala nyo na rin ako. Iisa lang kami. Yun ang sinasabi niya dito. He is the ultimate source of truth. He's the ultimate source of guidance. And binigyan din dito ng Panginoong Jesucristo, kung kilala niyo ang Diyos Ama, abay, kilala niyo na kung sino ako. Ako na ito. It means He is the I am. Kasama doon sa ating series na nauna, He is the I am that He claimed to be. Tayo po yung yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa maikling pag-aaral nito ngayong umaga. Salamat sa mga salita mo na aming muli narinig. Nawa ito ay hindi lang manatili sa aming isip, nawa ay hindi lang ito manatili sa aming puso, kundi
magpatuloy ito sa aming buhay, maglikha ng pagbabago, tunay na pagbabago sa aming pag-iisip at sa aming buhay. At Panginoon, hinihiling din po namin ang kalakasan, ang katalinuhan galing sa iyong banal na Espiritu. Minsan, Panginoon, pag nagbabasa kami, hindi namin lubos na maunawaan. Ngunit ngayon pa lang, humihingi na kami ng gabay sa iyong banal na Espiritu na turuan kami at ipaliwanag sa amin ang iyong mga salita. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang ilaw ng aming daanan. Madilim man ang mundo, madilim man ang aming mga karanasan dito sa mundong ito, siraman o wasak man ang sistema ng mundong ito, ito ay pansamantala lang lahat. Salamat Panginoon dahil makakasama ka namin panghabang buhay. Tulungan mo kami na ituon lamang ang aming atensyon, ang aming espiritual na pananaw sa iyo lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow, salamat sa Panginoon sa napakalinaw na mensahe na si Jesus ay ang daan ng buhay at ang katotohanan at ang buhay. So walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. So sana nandoon tayo sa tamang katuruan at landas at si Jesus ngayon. Okay, so salamat sa Panginoon and let us continue to worship Him sa pamamagitan ng ating may song pa ba? Oh, okay. During collection, during sa ating pag-aalay sa Panginoon, okay, so makakarinig tayo ng magandang awit na tayo kakanta sa Kanya. So simulan na natin ang Let us worship the Lord through giving. Napalakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name.
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Thank you po, thank you. Wow, salamat sa napakagandang offering, song offering. Okay, so salamat sa Panginoon sa mga binibigay niya sa atin. Okay, let us pray. Panginoon, thank you so much, Father, for your goodness to us. Salamat po dahil ikaw ang patuloy na sumusubaybay sa amin. And we acknowledge, Father, that everything is from you, Lord. Buhay po namin, mga talento, Panginoon. Even yung hinanap naming trabaho, Panginoon, ito'y nagmula sa iyo because you are our sovereign God, Father. So we really thank you, Lord. Ano man mo po, mayroon po kami na idinagdag po niyo sa buhay po namin. Ito'y nagmula sa iyo. So binabalik po namin, Lord, ang lahat na para sa iyo, Panginoon. Even our lives, O Father. Help us, O Father, to always dedicate our lives to you, Father, to serve you, Lord, as we continue to follow you as our Lord and Savior. Ikaw po, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw ang aming katotohanan, O Diyos. Ikaw ang aming daan for us to come to the Father. Thank you so much, O Father. In Jesus' name, Amen. Oh, mayroon tayong bisita. Si Maribel per, per, Perfecto ba to? Perenyo? Okay, nandito pala. Maribel Perfecto? Perpecio. Okay, akala ko perfecto. Okay, Perpecio. So, welcome, Maribel. I hope hindi lang ito yung una at huli. Okay, so may mga susunod pa. Hopefully. Mga kasama rin na Ate Nora. Okay, salamat Ate Nora for inviting her. Okay, so yun. So, yung ibang announcement, ay tingnan na lang niyo dito sa ating bulletin kung mayroon kayo dito. Napansin ko, dami nag-birthday ngayong February. Yung unique, these people are unique people. So, yun. So, salamat sa Panginoon sa mga birthdays. Siguro majority ano. Anyway, Pastor, bago ako magsalita, alin na po kayo. Praise God din po sa Panginoon kay Kuya Boy, ano? Na-miss natin siya dito sa harap. Nagkasakit pero nung Valentine's, nagkasakit sa puso. Pero praise God po, Kuya Boy, at you're back on your feet. May prayer meeting po tayo every Wednesday, 6 p.m. sa Family Park. So kung kayo po ay bakante, tuwing araw ng Miyerkules, 6:00 ng hapon, hanapin nyo lang po kami. Nandun tayo sa Family Park. Para po sa mga ibang announcements, andito po ang ating bulletin. And of course, lagi nating ina-announce, pagdating po ng anniversary ng church natin, check natin kung sino yung mga may kompleto ng bulletin. At yung may mga sagot, no po, may prize. Okay? May prize po tayo. Meron pa po tayong isang bisita, si Sister Lori. Lois pala. Ayun po, no, Sister Lois. Welcome, Sister Lois.
From Samar siya, pero lilipad din siya. Kailan ka lilipad, Sister Lois? Sa 28, no? Sa abroad po siya nagwo-work. Mamaya, we'll pray for Sister Lois. Pag-pray po natin siya mamaya, no? And of course, yung ating pong mga, ay, nalilito ako. Yung ating mga Zoomers. Pastor Stan. Hello po, Pastor. Salamat. Si Froy, gumagalaw ba? Gumagalaw? Yun, gumagalaw. Okay. Patience. Hello. Wala, mukhang busy. Ayun, nag-heart. Heart. Okay. Andyan din ba si Pao? Si Ate Carmi. Hello, Ate Carmi. Busy din, ano? Si Ate Carmi, patuloy po natin mapag-pray, no? May karamdaman po siya. Tap. Ayun, si Pao. Hello, Pao. Brother Paulo, tsaka si Patience. Si Tap, andyan ba si Tap? Kanina, naka-duty po si Tap sa Bulacan. Nasa bahay na. Oo, nag-duty siya sa Bulacan, kaya hindi nakatugtog. Oo. So, yan po. And of course, lahat po kayo. No, welcome. Nakalimutan yung mga nandito. No? So, welcome po kayong lahat sa bahay ng Panginoon at sa ating pananambahan. Isa pong mahalagang announcement, mamaya po yung ating woven by the word o hinabi ng salita ng Diyos. Ano? Para po ito sa mga tanong at kasagutan tungkol sa pag-ibig. Yan, no? Kaya lang po puno na eh. Puno na yung baka may iba pa na gustong sumama. Sorry po, next time na lang ulit kasi napuno na yung ating registration. Pero ang pakiusap ko po sa lahat ay magsimula po tayo eksakto alas 5. Pakisabi na lang po, no? Sa mga kinaukulan kasi hanggang 7:30 lang po yung binigay sa atin na cut-off. So 7:30 pagsasaraduhan na tayo ng Cafe Nenso. And maganda po yung program natin. Walang masasayang sa oras nyo. Simula 5 p.m. Simula 5 p.m. dito na po tayo. Ay, doon na po tayo para wala tayong mamiss. Kasi pagpatak ng 5 p.m. mayroon na tayong magandang programa na naihanda sa inyo. Okay? Yes, meron ba tayong listahan ng transpo para may announce? Meron ba? Or sa GC? Sige, pakicheck. Meron po ba kayo dyang listahan? O na pwede nating i-flash? Can you show the, Chelo, yung GC ng New Hope? Merong sinend dyan na picture para lang basahin natin. Of course, meron po tayong Hope Group ngayon. So wala po muna nga alis after ng benediction. May Hope Group po tayo. Meron pong question na i-discuss natin. Okay? Nako, ang linaw. Pamatay. Okay, sige, basahin ko na lang from the top. From the top. Ayan, Pastor Bell, ang pasahero ko. Si Pastor, si Sir Che, si Chelo, si Gia, si Kay, si Shai. Saan tayo next? Saan? Kuya Nick, pasahero ni Kuya Nick. Nick, Sharon, Hill, Joey, Carmen? Opo. Kuya Boy, pasahero ni Kuya Boy, Ate Dids, Ate Nors, Julina, Birayan, Brian, Nora, Toto, minerder yung pangalan, Birayan. Ate Osi, Kuya Sid, Ate Osi, Chay, Kuya Obot, Sister Jessie, Kuya Danny, Sister Jess, Sterlina, Ate Agnes, Joff, Leon, Ate Maring, Sister Bell, Kesed. Meron pa ba? Meron bang hindi natawag? Ay yung mga taga Malabon po, ay yung Hope in Christ kasama rin po natin. Hindi po kayo matraffic nun? Papuntang Megawayan? Mga 4:45, ganyan. Hindi, joke. Oo, basta bago mag-alas 4, andito na po tayo. Alis na kayo. Kasi alas 5 in punto, magsimula po tayo. Medyo matraffic po doon sa may kanto. Basta doon merong kanto ron. Yes. Opo, sige po, tayong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin.
Katulad po ng nabanggit ko, wala po munang uwi, mag-hope group po tayo. May questions po if-flash dito for discussion. 30 minutes lang po, wag na nating 30 minutes sa ating hope group. If you want to extend more than 30 minutes, siguro continue somewhere else. Kape-kape o kaya ibang araw, pwede naman po. No? So, sige po tayo manalangin. Ama namin, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay iyong kinatagpo. Salamat po sa iyong mga aral, mga salita na aming ngayong umaga. Panginoon, hinihiling namin ang patuloy mong pangungusap. We pray for the enablement of your Holy Spirit, dear God, that you strengthen us, our spiritual lives, Panginoon, so that each of us would keep trusting and fixing our eyes on you. Panginoon, totoo po na mapanlin lang ang aming daigdig, ang paligid namin, Panginoon. Araw-araw kami ay nakakaranas ng mga panlilinlang, kasinungalingan ng kaaway. Ngunit salamat sa paalala mo ngayon na wala kaming dapat pagtuunan ng pansin at pakinggan, kundi ang katotohanan mo at mga salita mo. Kaya nga po, Panginoon, simula sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon ng buhay namin dito sa mundo na pansamantala lamang ay nais namin na alalahanin ito ang mga salita mo at ikaw mismo ang Diyos na buhay, Panginoong Jesucristo, na ipaubaya namin sa iyo ang aming buong buhay dahil ikaw ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Lord, we pray for each and every family, Panginoon, and every individual na nandirito ngayong umaga. Punan mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan mula sa pinansyal, physical, material na pangangailangan, Panginoon, ay ikaw po ang aming pinananawagan, Panginoon, at pinananaligan, Lord. May mga pangangailangan kami, Panginoon, sa aming mga buhay, personal at maging sa aming pamilya at sa aming mga karera, sa aming mga trabaho. Ngunit umaasa kami dahil ito ang iyong pangako na kami ay inyong sasamahan at bibigyan ng kaalaman sa anumang mga kaganapan at mga suliranin sa aming buhay. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga nasa banig ng karamdaman na aming mga kapatid. Napakarami po nila, Panginoon, para aming isa-isahin ang pangalan nila, ngunit naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na sila ay iyong papagalingin, hihipuin at bibigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Lord, we also pray for Sister Loris, Panginoon, na babiyahe abroad. Salamat po dahil sa maikling panahon ay nakasama namin siya ngayong araw na ito. We're not just welcoming her as a Christian family, Panginoon. We are also welcoming her, Panginoon, as our new friend. Tinataas po namin siya sa iyo sa aming panalangin na ikaw po ang sumubaybay sa kanya sa pagbiyahin niya simula rito sa Pilipinas hanggang doon sa kanyang patutunguhan sa abroad, at nawa doon sa kanyang lugar na patutunguhan sa abroad, you'll direct her to the right people, to the right place, upang sa ganon ay patuloy ang kanyang paglago sa iyo bilang mananampalataya hanggang sa muling pagkikita namin, Panginoon. Lord, we pray for each and everyone today. Nawa ang gawain na ito ay hindi lamang mapunta sa wala, kundi lahat na ito ay magbigay ng tunay na pagbabago sa buhay ng bawat isa. We also pray and ask that you bless the activity this evening, Panginoon, dun po sa Cafe Nenzo. Nawa ang pangalan mo lang ang maitanghal at may taas sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ngayong umaga, nais naming hingin ang kamay ng pagpapala mo, kamay ng pag-ibig mo, kamay ng iyong kagandahang loob, at kamay ng iyong probisyon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, nawa kami ay patuloy na mabuhay at lumago sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sige po, pwede na po tayong pumunta sa ating mga hope group. Hi. Pwede po kayong bumati sa Zoom. Naririnig po tayo sa Zoom. Nahanap ko, di ko nakita si Kuya Sid kung nandiyan lang siya. Nandun, no, nakita ko. Hello po. Ano po ano? Sino?